Rock and roll to the world. Familiar po ba kayo doon? Naaalala niyo po yung nanalo doon sa isang noontime show? Isa siyang nagkomedyante at sumikat siya. At naging tanyag siya doon sa kanyang sigaw lagi kada siya lalabas sa entablado. Ano nga yun? Rock and roll to the world. Bakit ko po nasabi ito? Dahil ang kapistahan po ngayon ni San Pedro at ni San Pablo ay masasabi kong rock and roll to the world. Bakit ko nasabi yon? Tingnan niyo po yung ebanghelyo. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino daw ako, sabi ng mga tao? Pagkatapos tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Si Pedro agad-agad sumagot. Ano ang sabi ni Pedro? Ikaw po ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan ng Diyos na buhay. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Pedro, tanging Ama ko lamang ang makapagsasabi sa iyo ngayon yan. Kaya ngayon din, Pedro, ikaw ang magiging bato na itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Peter, you will be the rock. At totoo nga po, ganun nga po ang naging buhay ni San Pedro. Ano ba katangian ng isang bato, rock? Matibay, hindi natitinag, matatag. At yon ang uri ng pamumuno na ginawa ni San Pedro. Mula't mula pa ang unang mga Kristiyano, siya ang pinanghawakan, siya ang pinagkatiwalaan. Dahil si Pedro na natiling matatag sa lahat ng mga itinuro at ibinilin sa kanya ng Panginoong Jesus. Siya ang naging pinuno. Sa katunayan, ito ay tumagal hanggang siya ay mapunta na ng Roma at doon siya namatay sa Roma. At sa ngayon nga po, naroon ang kanyang puntod sa ilalim ng St. Peter's Basilica. Ngunit makikita po natin maliwanag na si Pedro bilang unang namuno sa simbahang itinayo ng Panginoon ay naging matatag, matibay, hindi basta natitinag. Sa panahon ngayon, ito po ang kailangan natin. Tayo ay maging matibay, matatag, hindi natitinag. Lalo't lalo pa, iba't ibang uri ng impluwensya ang bumabalot sa ating ngayon. Yung ating mga paninindigan, lagi na lamang nakasalang sa iba't ibang uri ng impluwensya at pagbabago. Hindi tayo natin magawang panghawakan marahil minsan yung ating paninindigan. Yung ating ugnayan, relationship, naging volatile na. Madaling magbago. Kayo ngayon, bukas hindi na kayo. Nangako sa iyo ngayon, nakalawa, binali na yung pangako. Napakaigsi na ng ating mga commitment to one another. Yung ating pinanindigan sa katapatan, laging tayong nasasalang sa pagsubok. Yung paggawa natin ng kabutihan, parang lagi na lamang itong nasusubok. Hindi natin kayang panindigan kung ano ang mabuti, panghawakan kung ano yung totoo. Napakadali po nating madaig ng iba't ibang impluwensya sa paligid natin. Makita po sana natin ang halimbawa ni San Pedro. Sa gitna ng lahat ng puwersa na sumisira, lalo-lalo na nung panahon niya, na natili siyang matatag, matibay at hindi natitinag sa kanyang pagsunod sa utos, sa mga bagay at katuruan na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoong Jesus. Paano naman si Pablo? Si Pablo ang tinatawag nating role. Ano ibig sabihin ng role? Role kumikilos, tumatakbo, kung saan-saan pumupunta. Role. Bakit? Ito ang katangian ni San Pablo. Si San Pablo bilang apostol ng mga hentil. Ibig sabihin po, hindi mga Hudyo. Siya po ay nagpunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Pumunta siya sa Middle East. Pumunta siya sa Syria. Mula sa Jerusalem, Israel, kung saan-saan siya nagpunta. Pumunta siya sa Asia. Siya ang nagkalat. Siya ang nangaral sa iba't ibang bahagi ng mundo ng tungkol kay Kristo at ng kanyang mga katuruan at habilin. Ngayon po, yan ang kailangan din natin. Yung halimbawa ni San Pablo, hindi po pwedeng solohin natin yung ating faith. Hindi pwedeng solohin natin ang ating pananampalataya.
kailangan ibahagi natin ito. Halimbawa na lamang, yung pagiging mabuti, yung kabutihan. Ang kabutihan, it's not a personal, private possession or property. Ang kabutihan, yaan ay ibinabahagi. Yaan ay ipinangangalat. Ang katotohanan, hindi po yan sinosolo. Ang katotohanan yan ay ipinangangalat, ibinabahagi. Anything that does not move, dies. Ang tubig sa ilog. Pag ang tubig sa ilog tumigil, patay ang ilog. Pag ang mundo tumigil sa pag-ikot, mamamatay tayong lahat. Everything that remains as rigid, everything that does not move, dies. And so with our faith, kailangan po ating isasabuhay ang ating pananampalataya. Ibabahagi po natin yung ating kabutihan. Ipapahayag po natin yung katotohanan. Dahil ito ang magpapanatili ng ating buhay. We should all move. We cannot always remain in the church. Go out of the church. Be evangelizers. Be missionaries. Hindi po pwedeng ang pananampalataya lang natin, pagpunta ng simbahan tuwing araw ng linggo, pagdating ng Lunes, wala ka ng pananampalataya, hindi mo na maisasabuhay ang pananampalataya mo. Martes, Miyerkules hanggang Sabado, linggo ka na lang uli, magiging Kristiyano, magiging Katolik. It doesn't work that way. We will die. Everything that does not move, dies. At yun ang ipinakita ni San Pablo. Dahil sa kanyang pagkilos, siya ay naglayag, naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo, kaya kumalat ang balita tungkol kay Kristo. Kumalat ang balita ng kaligtasan. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng Pablo at Pedro. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga halimbawa ni San Pedro at San Pablo. Tayo ngayon, ito ang ating panahon. Maging San Pedro at San Pablo tayo sa mundong ito sa panahon ngayon. Rock and roll to the world.